Isang baby ang umiiyak sa likod ng nakasara na pinto habang mahimbing na natutulog ang MGA magulang. Sa ibaba, napapaligiran ng tambak ng fast food at TikTok videos. Pero sa taas, may dalawang toddler na nakaupo sa dilim, hubot-hubad, gutom, at may dumi sa kanilang puwet na parang MGA multo na walang may pakialam makita. Paano nangyayari to sa modernong Amerika sa isang tahimik na kapitbahayan sa Oklahoma? At higit sa lahat, ilan pang MGA bata ang nakakulong hindi naririnig? Kung gusto mo ng MGA kwento na tunay, totoo, at minsan mahirap paniwalaan, pindutin mo na ang subscribe button ngayon dahil ang maririnig mo ngayon ay tatatak sa'yo. Hindi PA sumisikat ang araw nang pumasok si Officer Hannah Lopez sa tahimik na kalye ng Sycamore Avenue. Dahan-dahang dumadaan ang kanyang cruiser sa MGA Hanay ng MGA Bahay na natutulog PA. Ang orange na liwanag mula sa dashboard ang nagpapailaw sa kanyang pagod na mukha na may bahagyang anino sa ilalim ng kanyang MGA mata. Isa na namang mahabang shift, isa na namang mabagal na patrol sa MGA lugar na bihirang gumalaw bago sumikat ang araw. Sanay na siya sa katahimikang bumabalot sa bahaging ito ng Oklahoma City, tuwing madaling araw. Yung klase ng katahimikan na nagpaparamdam na ligtas, maayos, at predictable ang mundo hanggang sa biglang tumunog ang radyo. Unit 43, mag-respond sa welfare check. May tumawag na nagre-report ng MGA tunog ng bata na umiiyak ng matagal. 1743 Sycamore Avenue. Walang makontak na adult. Oras ng tawag 5:12 nanograms umaga. Mahigpit na hinawakan ni Hannah ang manibela. Ang iyak ng bata, hindi lang basta tunog. Ito ay senyales, tanong at pakiusap. Pinindot niya ang button sa kanyang shoulder mic. Unit 43 papunta na. Dumulas ang kanyang cruiser patungo sa lugar. Isang hintuan sa labas ng bahay. Sa unang tingin, parang ordinaryong-ordinaryo lang. Isa na namang pagod na inuupahang bahay sa isang luma na at maduming kapitbahayan. Ang harapang bakuran ay dami na ang dami. May MGA dilaw na patches sa damo at yung isa sa MGA rehas ng balkonahe ay gumuho dahil sa tila linggong hindi pag-aalaga. May sapatos ng bata na nakalapag sa harap ng hagdan basa dahil sa ulan kagabi. Bumaba si Hannah sa kotse. Ang kanyang MGA boots ay yumupi sa graba. Medyo malamig PA ang hangin, dala ang halumigmig na dumikit sa kanyang balat. Habang papalapit siya sa balkonahe, isang banayad na, narinig niya ang paputol-putol na tunog, mahina at matinis, parang iyak na dumaan sa maraming patong ng kahoy at insulation. Tumigil siya, iniangat ang ulo. Narinig niya ulit iyon, kumalampag siya nang mahigpit sa pinto. Wala namang sagot. Hello, Oklahoma City Police. May tao ba dito? Tahimik. Tumigil ang pag-iyak. Hindi ito magandang senyales. Kumalampag siya ulit, mas malakas ngayon. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig niya ang MGA kaluskos mula sa loob. Mabagal, di pantay na MGA hakbang na halatang hinihila kaysa naglalakad. Unti-unting bumukas ang pinto ng ilang pulgada at lumabas ang mukha ng isang bata. Lalaking magulo ang buhok, butas ang MGA mata at may ekspresyong sabay na inis at tila walang pakialam. Hindi siya siguro lalampas ng 25 anyos. Oh, good morning, sabi ni Hannah. Kalmado at propesyonal ang tono. May natanggap kaming tawag tungkol sa MGA batang posibleng nasa panganib dito sa address na ito. Ikaw ba ang nakatira dito? Tumango ang lalaki. Oo, ako si Dakota. May MGA anak ka ba dito sa bahay? Nag-atubili siya. Oo, may 2 lalaki. Ayos lang sila, natutulog lang. Gusto ko lang siguraduhin kung ayos lang talaga sila, kung okay lang sa inyo. Kinukurot ni Dakota ang likod ng kanyang leeg at sumulyap sa likod niya. Halos makita ni Hannah ang loob para malaman niyang may kakaiba. Madilim ang pasilyo at may amoy na parang lumang bakal na maasim na pumapasok sa makitid na siwang ng pinto. Ah, tulog din yung girlfriend ko. Buntis siya. Mahaba yung gabi namin. Ganito lang to, misunderstanding lang. Naiintindihan ko pero base sa report,
Kailangan ko PA ring makita ang MGA bata. Gets mo ba? Napabuntong hininga si Dakota at pinalawak ang pinto. Sige, nasa itaas sila. Pumasok si Hana at ramdam na ramdam niya ang amoy. Isang mabigat na halo ng IHI, bulok, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang amoy na parang dumikit sa likod ng kanyang lalamunan. Marumi at gusot ang carpet sa hallway. Nakaayos sa gilid ang MGA kahon ng lumang MGA, lalagyan ng pagkain at basura. Lumipad ang isang langaw sa harap ng kanyang mukha. Pinilit niyang huminga ng banayad. Sundan mo ako, sabi ni Dakota habang mabigat na umakyat sa makitid na hagdan. Sumisigaw ang hagdan sa bawat hakbang. Habang tumataas sila, lalo pang tumitindi ang naamoy na. Pagdating sa tuktok ng hagdan, tumigil si Dakota sa harap ng isang nakasarang pinto. Ang pintura sa paligid ng hawakan ay gusgusin na at may baby gate na medyo di maayos na nakapako sa frame. Nandoon sila, sabi niya, iniiwasan ng tingin. Maingat siyang tiningnan ni Hana. Nakalock ba yung pinto? Hindi siya agad sumagot. Minsan nilolock namin para sa safety naman. Madalas nilang pasukin yung MGA gamit. Buksan mo, sabi niya, matatag na ang boses. Medyo nag-aalangan, hinanap ni Dakota ang maliit na susi sa bulsa niya. Nilagay sa bulsa at inikot ang kandado. Bumukas ang pinto at pumasok si Hana. Hindi niya makakalimutan ang nakita niya. Dalawang maliliit na bata ang nakatayo sa gitna ng kwarto. Pareho silang hubot-hubad, ang kanilang balat ay marumi. Ang sahig sa ilalim nila ay natakpan ng tuyong tae at ihi na parang pininturahan sa MGA kahoy na tabla. Nakakabigla ang amoy. Sobrang tindi na napaiyak ang kanyang MGA mata. Ang mas matandang bata, isang batang lalaki na MGA 4 na taong gulang, ay nakatingin sa kanya gamit ang malalaki at nakalubog na MGA mata. May hawak siya sa kamay, isang maruming kumot na nakabalot sa isang manika o ganoon ang akala niya. Tapos naisip niya na hindi pala iyon manika, bata iyon. Isang maliit na batang babae, siguro MGA 2 taong gulang, ang ulo'y walang buhay na nakasandal sa payat niyang balikat. Wala silang nagsalita. Napikit si Hana, naipit ang kanyang lalamunan. Pinilit niyang magsalita. Ako si Officer Hana, ayos ka lang ba? Hindi sumagot ang lalaki. Mas mahigpit niyang niyakap ang bata, nanginginig ng kaunti ang MGA braso niya. Nasa likod ni Hana si Dakota. Tingnan mo, ayos lang sila. Ayaw lang talaga nila ng damit. Autismo, alam mo yon? Lumingon si Hana sa kanya, mahina, pero matatag ang boses. Lumayo ka. Binuksan niya ang bibig para tumutol, pero may nakita siyang kakaiba sa mukha ni Hana, kaya umatras siya ng dahan-dahan sa pasilyo. Pumasok siya ng buong-buo sa kwarto, pinipilit na huwag huminga sa ilong. Ang MGA pader ay puno ng MGA kakaibang marka, parang MGA kalat-kalat, naguhit na gawa ng MGA, daliring may dumi. Wala ni isang kama, wala ring laruan, wala ring palatandaan ng laro o pag-aaral, puro basura, dumi at katahimikan lang. Dahan-dahan siyang yumuko, maingat na hindi magulat ang mga bata. Anong pangalan mo, mahal? Tanong niya sa batang lalaki. Wala pa ring sagot. Sinubukan niya ulit. Kapatid mo ba yan? Bahagyang umangat ang ulo nito bilang sagot. May matinding kirot na sumiksik sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang radyo niya. Dispatch, ito ang Unit 43. Kailangan ko ng agarang backup at EMS sa 1743 Sycamore Avenue. 2 menor de edad, matinding kapabayaan. Hindi na pwedeng tirahan ang lugar. Bahagyang nanginginig ang boses niya sa dulo. Habang hinihintay ang tugon, sa wakas ay nagsalita ang bata. Sobrang dami niyang iyak, bulong niya, hindi tumitingin sa kanya, kaya ako, kinuwento niya sa kanya yung MGA kwento. Tumigil na ang pag-iyak, pero yung katahimikan na sumunod ay mas masakit. Nakatayo si Hana sa gitna ng hallway sa taas, isang kamay niya ay nakalapit sa kanyang sinturon, habang si Dakota naman ay nakatambay sa likod niya, nakakross ang MGA braso, palipat-lipat ang tingin mula pader sa pader na parang taong ayaw magmukhang may sala. Nakaranas na siya sa MGA kaso ng kapabayaan dati.
Magea sirang tahanan, MGA kusinang may amag, MGA batang iniwan na mag-isa na, ang kasama lang ay MGA kahon ng cereal at patag na soft drinks. Pero iba ito, mas malalim, mas malamig. Meron. Parang may mali sa hangin dito, parang nakalimutan ng buong bahay kung paano huminga. Kinamot ni Dakota ang kanyang panga. Ayos lang sila. Sabi ko nga, minsan lang talaga sinasara ko yung kwarto kasi nagkakalat sila. Mega bata naman sila, alam mo na kung paano ang MGA bata. Hindi sumagot si Hana. Dahan-dahan siyang lumapit sa makipot na hallway closet malapit sa kwarto ng MGA bata. Medyo nakabuka yung pinto. Sa loob, imbes na MGA jacket o tuwalya, may MGA trash bag na kalahating puno at tumutulo ang likido sa ilalim at isang tumpok ng MGA lumang paper plates na may natuyong pagkain na kulay na hindi natural. May iba PA ba sa bahay ngayon? Tanong niya, hindi PA rin siya tinitingnan. Natutulog yung babae ko, sabi ni Dakota. Buntis siya. 3rd trimester na, palaging pagod. Gaano na katagal nasa kwarto yung MGA bata ngayon? Nag-atubili siya. Ewan ko, matagal na siguro. Matagal? Mag-2 oras o 10? Ewan ko, sagot ko. Tumajim ang boses niya. Nagtatrabaho kami ng kakaibang oras, wala kaming tagapag-alaga ng bata. Ginagawa namin ang kaya namin. Dahan-dahang nilingon ni Hana ang ulo niya. Wala siyang galit sa mukha, puro lang kalmadong, wala nang emosyon na karaniwan sa MGA pulis na sobra nang nakakita kaya hindi na nagre-react. Binuksan ulit ang pinto. Napikit ng bahagya si Dakota pero sumunod, inabot ang maliit na susi mula sa bulsa niya. May malutong na tunog ang kandado, parang may sumusuko. Lumapit si Hana at tuluyang binuksan ang pinto. Ang hangin na lumabas ay parang buhay na buhay. Dumaloy ito na parang babala, makapal at mabaho. Niyakap ang kanyang mukha. Pumasok sa ilong niya, sa MGA mata, sa lalamunan. Nahirapan siyang huminga at kusang itinakip ang kamay sa bibig. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok sa kwarto, ipinakita ang lawak ng kalat. Nakakita na siya ng paunti-unti dati, pero ngayon kitang-kita na niya lahat. Halos hindi na makita ang sahig dahil sa kapal ng dumi. Tigas na ang MGA tuyong tae sa MGA gilid ng pader at sulok, parang crust na pumapaspas sa ilalim ng kanyang MGA bota. Ang MGA latak ng ihi ay tumusok sa isang lumulubog na kutsyon na nakapuesto sa isang sulok, ngayon ay madilim ang MGA mancha. Sa paglipas ng panahon, mga ginamit na lampen, namamaga, nakalimutan, nakakalat na parang patay na ibon sa paligid ng kwarto. Sa pader, may MGA guhit na pinahid ng tae, magahugis, simbolo, pangalan. May ilan na hindi maintindihan, may ilan na sobrang sakit basahin. Isang payak na stick figure na nakabuka ang MGA braso, may bilog sa ibabaw na parang araw. Ang MGA salitang, "Wag umiyak," paulit-ulit na nakasulat sa nanginginig na MGA linya, parang mantram o utos. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Jason. Hawak PA rin niya ang batang babae, si Emma. Malalaman ni Hana kalaunan, niyayakap siya ng mahigpit ng maliit niyang MGA braso. Mahigpit ang pagkakapulupot niya sa katawan ni Hana, parang sinusubukang protektahan siya kahit sa mismong silid na pinagkakakabitan nila. Walang ekspresyon ng mukha niya, di mabasa. Ang MGA mata niya, parang mas matanda PA sa 4 na taon, sinusundan ang bawat galaw ni Hana. "Pasensya na," mahina niyang bulong, halos di marinig. Dahan-dahan na lumuhod si Hana, pinapanatiling nakikita ang MGA kamay niya. "Hindi mo kasalanan, mahal. Wala kang kasalanan sa lahat ng ito." Tumingin siya kay Emma, tapos bumalik ang tingin kay Hana. Hindi niya gustong umiyak. Bakit siya umiiyak? Nag-atubili si Jason. Gutom, nilalamigan, walang ilaw. Naramdaman ni Hana ang matinding kirot sa likod ng kanyang MGA mata. Pumikit siya sandali at muling pinindot ang radyo sa balikat niya. "Ito ang Unit 43. Kailangan ko agad ang EMS dito. 2 bata, MGA 4 at 2 taong gulang. Grabe ang pagpapabaya. Posibleng dehydration at exposure. Babala, delikado ang kondisyon ng kwarto,
Kailangan ng hazmat support. Habang hinihintay niyang makumpirma ng dispatch, tiningnan niya ang kwarto kung may makitang pagkain, tubig, damit, kahit ano na magpapatunay na may nag-aalaga sa MGA bata kahit papaano. Wala. Alam mo ba kung gaano ka nakatagal dito, Jason? Tanong niya ng mahinahon. Tumingin siya sa bintana na tinakpan ng karton at duct tape. Madilim ng 2 gabi, tapos maliwanag ng 2 gabi siguro. May pumunta ba para tingnan ka? Umiling siya. May nagpakain ba sa'yo? Tinapay sa sahig. Lumingon si Hana sa kutson sa sulok at nakita ang isang piraso ng puting tinapay. Namatay na at nalalanta na sa MGA gilid, nakahiga diretso sa basang karpet na may ihey sa likod niya. Yumuko si Dakota. Sabi ko nga ginagawa namin ang lahat ng kaya namin. Ang hirap kasi. Wala kaming tulong. Siya, yung girl ko, may pinagdadaanan na depression o kung ano PA man. Nagtatrabaho ako ng gabi. Ano bang gusto mo sa amin? Dahan-dahang tumayo si Hana at hinarap siya. Gusto kong umatras ka at manatili kung saan kita makita. Napangiti siya na parang halo ng pang-aasar at galit. Hindi kami kriminal. Lumapit siya sa kanya. Hindi yan desisyon mo. Tumingin si Dakota lampas sa kanya papunta sa hagdan. Sandali, nakahanda ang kamay ni Hana sa kanyang baril. Pero parang nanlumo siya. Bumagsak ang MG abraso niya sa gilid at umatras siya nang sinabi niyan. Lumingon siya pabalik kay Jason. Kukunin ko kayo ni sister mo dito, okay? Ligtas na kayo ngayon. Tumango si Jason ng isang beses. Kumikilos si Emma sa MGA bisig niya, napahuni ng mahina. Tapos mas lalo niyang itinulak ang mukha niya sa balikat niya. Alam ni Hana na hindi PA niya sila pwedeng hawakan. Hindi PA pwedeng walang gloves, lalo na sa ganitong kalagayan. Pero ang lahat ng pakiramdam niya ay sumisigaw na yakapin sila, buhatin palabas ng dilim na ito at papunta sa ilaw. Narinig ang MGA yabag mula sa ibaba. Tinanong ng kasama niya, si Officer Daniels, "Okay ka lang dyan sa taas?" "Hindi naman," sagot ni Hana. "Tawagin mo na yung MGA mediko at huwag kang hahawak ng kahit ano kung walang gloves." Biglang lumabas si Daniels sa tuktok ng hagdan. Nagbago ang mukha niya nung naamoy niya ang amoy sa kwarto. "Grabe," bulong niya. Tumango si Hana papunta sa MGA bata. "Kailangan natin silang dalhin sa ospital ngayon din." Lumabas si Daniel para daanin ang MGA EMT. Isa sa kanila, isang babae na nagngangalang. Si Rebecca, na dati nang nakatrabaho ni Hana, biglang huminto nang makita niya ang MGA bata. "Grabe," bulong niya, agad na nagsuot ng mask at gloves. Maingat silang nagtrabaho, mahinahong kinausap si Jason. Sinuri si Emma nang hindi niya ito inaalis sa MGA braso ni Jason hanggang sigurado silang kaya na itong ilipat. Hindi tumutol si Jason. Sinunod niya lahat ng utos, nakatingin ng malaki ang MGA mata, pero tahimik, nang buhatin ng MGA paramedic si Emma papunta sa stretcher at kusang hinawakan ni Jason si Emma. Lumapit si Hana. "Sakay ka sa kanya," sabi niya ng mahina. "Magkasama kayo." Tiningnan siya ni Jason nang unang beses, walang ekspresyon ang mukha, pero kumikislap ang MGA mata niya ng parang pagtitiwala. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. Ang langit ay nagbago mula itim tungo sa maputla at parang may sakit na asul, yung klase ng kulay na hindi nagbibigay ng ginhawa. Habang pinapanood ni Hana ang ambulansya na umalis, nakatayo siya sa harap ng bahay na yon, naamoy PA rin ng pagkabulok at katahimikan at nagpahinga ng malalim. Sa loob, si Freeman, ang gumising na rin ang ina ng MGA bata, antok PA at litong-lito. Habang dinadala siya pababa ng MGA police na may posas, bumulong siya tungkol sa pagod, sa hindi pag-alam, sa pangangailangang magpahinga. Hindi siya pinakinggan ni Hana. Iniisip PA rin niya si Jason. Yung paraan ng pagbubulong nito na hindi niya sinasadya ang pag-iyak, yung pagtayo niya na parang sundalo sa dumi ng kwarto, pinoprotektahan ang mas maliit sa kanya sa mundong sabay na nabigo sa kanila pareho. Bata rin siya noon. Nakalimutan, maliit, takot sa dilim. At heto siya ngayon, nakatayo sa ibang bahay, nakatitig sa isang nakasarang pinto,
Sinusubukang siya ang makapagbukas nito sa tamang oras. Hindi na alam ni Jason kung anong araw ngayon. Wala nang gaanong kahulugan ang MGA araw. Minsan may liwanag na pumapasok sa pamamagitan ng karton at yung dilim na bumabalot sa kanila kapag nasunog yung bombilya sa ibabaw ng pinto at hindi ito inayos ni tatay. Minsan may pagkain, minsan wala. Pero hindi na nagbibilang si Jason. Nakaupo siya sa sulok ng kwarto. Nakapikit ang MGA tuhod sa dibdib, MGA braso. Mahigpit na niyakap si Emma na nakatulog sa kanyang kandungan. Basa ng pawis ang balat niya at amoy ihi siya, pero hindi iyon pinapansin niyan. Mainit siya at totoo siya. Yun lang ang mahalaga. Dahan-dahan niya siyang yuyugyugin. Hindi dahil tinutulungan niyang makatulog si Emma, kundi dahil pakiramdam niya may ginagawa siya na may halaga siya. Sakit ang likod niya sa matigas na sahig. Maliit at laging basa ang kumot nila. At ang una na iniwan ni tatay last week ay nawala sa likod ng aparador at ang amoy niya sobrang pangit na para mahawakan. Kaya naupo siya sa sahig, niyakap ang kapatid niya at naghintay na mabuksan ang pinto. Matagal na siyang naghihintay na mabuksan ang pinto. Naalala niya nung madalas PA itong binubuksan ni Mommy. Nagdadala siya ng crackers o mansanas, minsan pati juice. Ngumiti siya ng bahagya at tinatawag siyang malaking katulong. Tinanong niya kung ayos lang si Emma, pero lumaki na yung tiyan niya at yung MGA mata niya, parang kay Daddy, malayo at pagod na pagod. Simula noon, hindi na siya madalas pumunta. At pag pumunta man siya, hindi na siya ngumiti. Sinubukan ni Jason na huwag umiyak. Naiinis si Daddy kapag umiiyak siya. Hindi niya maalala kung ano ang ginawa niya noong unang beses na totoong sinarado ni Daddy ang pinto. Siguro nakabuhos siya ng tubig. O baka natamaan niya si Emma gamit ang laruan niyang track kasi ayaw niyang ibalik. Hindi niya sinasadya. Pero sumigaw si Daddy ng malakas, namula ang mukha niya, at pinagsarahan ng malakas ang pinto na nanginginig PA ang karton sa bintana. Kayo dalawa, kailangan matuto, sabi niya mula sa likod ng pinto. Matutong tumahimik, matutong huwag masyadong umaasa, ganyan. Yun yung gabi na nalaman ni Jason kung ano ang ibig sabihin ng malak sa loob. Hintay niya ang tunog ng knob na bumalik sa pag-ikot, para dumating si Mommy, para sa pagkain, para sa ilaw, pero hindi dumating, hindi nung gabing yon pati na rin sa sumunod. Pagkatapos nun, parang naghalo-halo na ang oras sa isa't isa. Minsan tulog sila ng matagal, minsan naman, hindi talaga sila natutulog. Mas lalo pang umiiyak si Emma kapag gutom siya, sobra ang init, o kapag namimiss niya si Mommy. Nagsimula si Jason gumawa ng MGA kwento para mapatahimik siya. Kinuwento niya sa kanya ang tungkol sa bahay na gawa sa MGA ulap kung saan ang MGA bata ay lahat ay nagkakasama. Pancake ang hapunan at walang sino man kailangang magsuot ng sapatos. Nalimutan niya ang tungkol sa isang oso na nakatira sa ilalim ng sahig at bumubulong ng MGA biro sa MGA bitak para mapatawa sila. Minsan, kapag sobra siyang umiiyak, inilalagay niya ang maliit niyang kamay sa dibdib niya para maramdaman ang tibok ng puso niya. Boom! Boom! Bulong niya. Nandito pa. May balde sila sa kanto para sa kapag kailangang gawin iyon. Sa una, ayaw gamitin ni Jason. Naramdaman niyang mali iyon, parang may nagawang kasalanan siya, pero kapag pinipigilan niya, sumasakit ang tiyan niya. Nasaktan, kaya tinuruan niya si Emma kung paano gamitin din. Maliit si Emma, kaya minsan napapalampas niya. Nilinis niya ito ng buong husay gamit ang sulok ng lumang kumot. Ang pinakamasama ay ang amoy. Dumikit ito sa kanilang balat, sa MGA pader, pati sa kanilang MGA panaginip. Minsan gigising si Jason na parang magsusuka, takot na hindi siya makahinga. Dinukutan niya ng kaunti lang ang karton sa bintana, sapat lang para makapasok ang hangin, pero sumigaw si Daddy nang malaman niya. Gusto mo bang makita kayo ng MGA kapitbahay na ganito? Sigaw niya. Hindi gusto ni Jason. Gets ko. Tapos nakita namin na isang araw, may nakita si Jason na Crayola sa ilalim ng kutsyon. Berde siya at medyo kupas na, halos wala ng pambalot. Ginamit niya iyon para mag-drawing sa MGA pader, MGA bilog, taong gawa sa stick,
at MGA kulot-kulot na linya. Ginuhit niya si Emma na may hawak na lobo. Ginuhit niya si Mommy na may malalaking mata at mahabang buhok. Tapos ginuhit niya ang sarili niya na nakatayo sa tabi niya. Tapos tumigil siya. Nakatingin siya sa parte kung saan dapat niya iguhit si Daddy. Namatay ang kamay niya. Hindi niya alam kung ano itsura ni Daddy kapag mabait siya. Alam lang niya kapag sumisigaw siya o nakatayo o nakatigil sa pintuan, hawak ang isang hiwa ng tinapay. Tinapay sa isang kamay, tapos yung tingin niya parang nasa ibang lugar siya. Hindi ginuhit ni Jason si Daddy. Kinuha niya ang Crayola, tapos nagskwela ng MGA letra. Hindi tama ang spelling, pero sinubukan niya ng todo. Hindi siya umiyak. Isinulat niya ulit at ulit hanggang maubos ang Crayola. Hindi dahil naniwala siya, kundi kasi kailangan niyang magkunwari. Kung hindi sila iiyak, baka bumukas ang pintuan. Nang umaga na yon, matagal nang umiiyak si Emma. Mainit siya at namumula ang MGA pisngi niya. Pula ang MGA mata niya. Paulit-ulit PA rin siyang nagsasabing mama. Kahit sinabi na ni Jason na hindi darating si mama ngayon, binigyan PA rin niya siya ng tubig mula sa tasa na iniwan ni Daddy 2 araw na ang nakalipas, pero may kakaibang lasa. Pero ininom PA rin niya. Tapos, nanahimik siya. Sobrang tahimik. Binalot siya ni Jason sa kumot at hinipan ng dahan-dahan. Ayaw niya sanang gisingin siya, pero natakot siya. Mas malamig na ang balat niya kahit mainit PA rin sa kwarto. Sinubukan niyang kantahin yung isa sa MGA awit na ina ang palaging inaawit. Pero hindi na niya maalala ang MGA salita, kaya bumulong na lang siya sa kanya. Ayos lang yan, Emma. Nandito lang ako. Pwede ka nang matulog. Kwento ko sa'yo mamaya. Tumingin siya sa pinto. Madilim at tahimik ang ilalim nito. Walang ilaw, walang yapak, walang susi. Gusto niyang sumigaw, hindi dahil galit, kundi dahil sobrang puno ng dibdib niya. Pero hindi siya sumigaw kasi masama ang umiyak. Lalo lang lumalala kapag umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag si Emma sa kutsyon at tumayo. Dinikit niya ang tenga sa pinto. Nakinig siya. May MGA boses. Lumayo siya. 2 boses, isa mahina, isa malakas, may katok, tapos katahimikan, tapos tunog ng susi. Nang bumukas ang pinto, sobrang liwanag. Pumuno ito ng kwarto na parang baha, at mabilis na kumunot si Jason. Pinagtakpan ng MGA mata gamit ang braso. Yung babaeng nakatayo doon, hindi si Mommy. Nakasuot siya ng madilim na damit at may something na kumikislap na nakakabit sa dibdib niya. Ang MGA mata niya, parang dati ni Mommy, malaki, malambot, at natatakot. Gusto ni Jason tumakbo pero hindi siya gumalaw. Dahan-dahang lumuhod yung babae. Halos bumulong ang boses niya. Ako si Officer Hannah. Ayos ka lang ba? Hindi alam ni Jason ang sasabihin. Wala pang nagsabi sa kanya. Matagal na niya yang tinanong, siguro kailanman. Hindi siya sumagot. Hinawakan niya ulit si Emma at niyakap ng mahigpit, baka pala panlilin lang ang ilaw. Baka hindi talaga mananatiling bukas ang pinto. Tapos, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, bumulong siya. Umiiyak ng malakas si Emma. Napuno ng kislap ang MGA mata ng babae, pero hindi siya lumihis ng tingin. Kaya, sinabihan mo siya ng MGA kwento? Tumango si Jason ng isang beses. Ayos yan, mahina niyang sabi. Ang tapang mo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pinayagan ni Jason ang sarili niyang maniwala sa isang bagay. Siguro nga. Hindi lang basta nakabukas ang pinto. Siguro tuloy-tuloy itong bukas. At baka nga, may nakarinig na sa kanila. Nakasil na ang bahay ngayon. Kumakaway ang dilaw na tape sa hangin. Nakabalot sa poste ng porch na parang malupit na laso. Sa loob, tahimik na naman, pero hindi na gaya nung dati. Nandun PA rin ang mabahong amoy, dumikit sa MGA pader, sumisipsip sa sahig, pero wala na ang MGA iyak. Wala na rin ang MGA bata. Nakapwesto si Hannah sa sala, suot ang latex gloves na mahigpit sa MGA daliri niya. Hindi siya masyadong nakapagsalita mula nang bumalik siya mula sa ospital. Ayos naman ang MGA bata. Ganyan lang ang alam niya. Dehydrated si Jason pero gumagalaw PA.
Kailangan ni Emma ng fluids, oxygen, at mainit na paliguan. Pero sabi ng MG doktor, kaya niyang gumaling physically kahit papaano. Emosyonal naman, hindi sigurado si Hannah kung may ganun talaga na tuluyang gumagaling mula sa ganito. Mabagal siyang gumagalaw sa bahay kasama ang forensic team. Tahimik na sumusunod si Officer Daniels, kumukuha ng MGA litrato, habang ang MGA bota niya ay nagkikiskisan sa MGA luma at nabubulok na crackers at dumi. Nakatalog na nila ang MGA gamit ng MGA bata. Pinagmasdan ni Hannah ng mabuti ang kwarto, pero gusto niyang lalakad ulit sa lugar, hindi lang basta pakiramdam. Ngayon, gusto niya ng sagot. Sa sulok ng kusina, nakatago sa likod ng tambak ng MGA walang laman na kahon ng soda, at MGA hindi PA na bubuksang sulat, may maliit na puting device na kalahating natabunan ng alikabok at MGA kable. Yumuko si Daniel sa tabi nito. Mukhang nanny cam to, sabi niya. Type na motion activated. Napataas ang kilay ni Ana. Gumagana PA ba? Baka oo. Nandoon PA rin ang SD card. Maingat niya itong iniabot sa kanya. Hawak niya ito gamit ang guwantes. Hawak-hawak ang palad, dahan-dahang iniikot. Wala namang espesyal dito. Para lang itong plastic na laruan, yung MGA mabibili mo online ng 20 pesos. Pero sa lugar na ito, pati MGA laruan ay binabantayan. Kahit plastic, may alaala. Mabilis nilang naproseso yon sa precinct. Walang problema ang pag-load ng footage. Tahimik, itim puti, may timestamp na sumasaklaw sa MGA araw sa nakaraang buwan. Sa una, static frames lang yon ng MGA bata. Si Jason na naglalakad-lakad, si Emma na natutulog, si Jason na gumuguhit sa pader. Pero, tapos dumating yung MGA, sandaling halos huminto ang hininga ni Hannah. Pumasok si Dakota sa kwarto, may hawak na paper plate na may isang hiwa lang ng tinapay. Inilapag niya ito sa sahig, tapos umikot na palabas. Inabot ni Jason yung tinapay. Biglang bumalik si Dakota at sinampal ang kamay niya. "Huwag kang gagalaw," sabi niya sa labi. Sunod na eksena. Si Emma umiiyak. Mahigpit na hinihila ni Dakota ang braso niya. Sinubukan ni Jason na tumulong, pero itulak siya palabas. Tumama ang ulo niya sa pader ng malakas. Walang sigaw, walang ingay, pero kitang-kita sa MGA imahe ang lahat. Ang pinakamasakit ay hindi ang karahasan, hindi rin ang pagpapabaya. Ang sakit ay yung pagiging pamilyar. Hindi umatras ang MGA bata tulad ng ginagawa ng MGA bagong biktima. Kumilos sila na parang memorize na nila ang galaw, parang alam nila kung ano ang hindi dapat gawin, paano hindi magpakulo, saan lulugar para hindi matapakan. Tahimik na pinanood ni Hannah, nakatayo ang panga, nakapikit ang MGA kamay sa tiyan. Nang mawala na ang huling eksena sa dilim, humilig siya pabalik sa upuan at ipinikit ang MGA mata. Ilang beses na ba? Bulong niya. Nangyari na ba ito bago PA dumaan ng may malasakit? Tawag, nang hapon na yon, bumalik siya sa Sycamore Avenue, sa bahay naman sa tabi. Ang babaeng sumagot sa pintuan MGA late 60s na, kulay pilak ang buhok na nakatali sa maluwag na bun, may cardigan na nakabihis parang armor. Mukha siyang nagulat pero hindi natakot. "Galing ka ba sa pulis?" Sabi niya ng diretso. "Oo ma'am. Officer Lopez po. Pwede po ba akong pumasok sandali?" Lumiko ang babae sa gilid. "Akala ko pupunta ka dito." Amoy kanela at luma na MGA libro sa bahay. May bahagyang tugtog ng classical music. May radyo sa counter. May MGA paso ng halaman na nakalinya sa bintana at isang mangkok ng matitigas na kendi malapit sa pinto. Ganito yung klase ng bahay na pinangarap ni Hannah na paglakian. "Ako si Marlene," sabi ng babae, dahan-dahang umupo sa isang mataas na upuan. "Nakatira ako dito ng 32 taon. Pinalaki ko dito MGA anak ko. Lalaki silang dalawa. Matanda na sila ngayon." Tumango si Hannah. "Mrs. Marlene, gusto ko po sanang magtanong tungkol sa MGA kapitbahay ninyo. Kilala niyo ba si Dakota Dodd o yung partner niya na si Freeman?" Hindi agad sumagot si Marlene. Gumalaw ang MGA daliri niya, papunta sa... Nasa kandungan niya, kumakalansing ang laylayan ng sweater niya. Tumingin siya pababa. "Hindi ko sila masyadong kilala. Palagi silang tahimik. May narinig ka bang kakaiba?"
MGA batang umiiyak, malalakas na pagtatalo, MGA palatandaan ng problema. Kumilos ang lalamunan ni Marlene. Oo, nakataas ang ballpen ni Hana. Pwede mo bang ikwento ng mas detalyado? Madalas akong makarinig ng iyak lalo na gabi. Minsan, yung mas matanda, kumakatok sa pader o sumisigaw. Naririnig ko yun sa vent sa pagitan ng MGA bahay. Tumawag ka ba? Sandali ng pagtigil tapos tumango. Minsan, MGA 1 taon na ang nakalipas, sumagot yung iba. Yung pinto nun na time, Freeman, sa tingin ko, sabi niya okay lang lahat na may MGA night terrors yung MGA bata. Pinaniwalaan ko siya o gusto ko sanang paniwalaan. Hindi ka nag-follow up? Napuno ng luha ang MGA mata ni Marlene pero hindi siya umiyak. Ayoko sanang magkamali o magdulot ng problema. Pwede ko bang malaman bakit? Tumingin siya kay Hana tapos talaga siyang tumingin sa kanya. Kasi teacher ako ng 37 taon. Kasi nakita ko na ano ang nangyayari kapag nagkamali ka tungkol sa ganitong bagay. Kasi minsan sinisisi ng tao yung nagdadala ng balita. At dahil nangibabaw ang boses niya kasi, ayaw kong paniwalaan na nandun yung MGA bata at wala akong ginawa. Nilapag ni Hana ang kanyang notepad, humupa ang kanyang tono. Hindi lang ikaw, Mrs. Marlene. Malalim ang nilunok ng matandang babae. Pero ako yung nakatira malapit para marinig yung iyak. Tumahimik sila parang naghihintay ng hatol. Nang lumabas si Hana sa liwanag ng hapon, hindi siya nakaramdam ng katuwiran. Hindi siya nanalo. Ang naramdaman niya ay pagod. Hindi yung pagod na nakakabawi ng tulog, kundi yung klase ng pagod na nananatili. Kumakaba ang puso mo kapag nare-realize mo kung ilan ang lumilingon lang. Ilan ang pinipiling manahimik hindi dahil malupit sila, kundi dahil natatakot sila o nagdadalawang isip o kaya naman ay tao lang talaga sila. Pagbalik sa precinct, nag-iisa siya sa evidence room hawak ang footage mula sa nanny cam. Pinanood niya ulit ang isang maiikling clip, si Jason na iniaalok ang tinapay na may crust kay Emma. Hinahati ito gamit ang maliliit niyang daliri. Pinupunas ang bibig gamit ang gilid ng kanyang damit. Pinahinto niya ang video at tumitig sa frame. Isang 4 na taong gulang na batang lalaki na kumikilos na parang ama. Hindi lang bata. Sinong nagsara sa kanya, dahan-dahang napilo ang kamay niya na naging kamao. Sa isang malalim na bahagi ng sistema, may isang file na sinusulat. Case number 24 hanggang 0912. Pero hindi nasasalamin ng MGA numero ang katotohanan. Hindi tulad ng katahimikan. Hindi tulad ng tahimik at hungkag na kwarto na sumigaw nang bumukas ang pinto. Nang gabing iyon, tahimik na umuwi si Hana. Tulog na ang anak niya pagdating niya, nakayuko sa ilalim ng kumot sa sopa, ang MGA cartoons ay nakamute PA rin sa TV. Umupo si Hana sa tabi niya at pinanood siyang huminga. Naisip niya, tungkol kay Jason, tungkol sa MGA, salitang nakasulat gamit ang Crayola sa pader. Huwag umiyak, sinulat niya yon para sa sarili niya, para kay Emma, para sa mundong hindi nakikinig. Pero may nakinig din, sa wakas, at ngayon, nagkaroon ng tinig ang katahimikan. Amoy papel at lumang polish ng kahoy ang korte, at puno ng tahimik na tensyon dahil sa dami ng kwentong naghihintay marinig. Nakatayo si Hana sa likod ng korte, maayos ang uniforme, nakatupi ang MGA braso, may katahimikan sa paligid niya na hindi tugma sa MGA bulong ng MGA abogado at kawani. Hindi PA siya nandyan para magpatotoo. Hindi PA. Nandyan siya kasi hindi siya makalayo. Preliminary hearing PA lang yon, sapat na ebidensya para ituloy ang kaso. Pero parang hindi dapat pinagdudahan yon. Hindi pagkatapos ng nakita niya ng footage, ng kwarto, ng amoy, ng MGA bata. Nakaupo si Dakota sa mesa ng nasasakdal, nakahiram na suit na medyo hindi swak sa kanya. Nakakadena ang MGA kamay niya, pero relax ang postura. Parang taong naghihintay lang matapos ang meeting. Katabi niya ang public defender niya, isang payat na lalaki. Napuyat na ang MGA mata niya at suot ang isang suit na tila dumaan na sa mas maraming laban kaysa sa kanya. Wala si Freeman. Dinala siya sa isang maternity medical unit, nakakulong PA rin, pero mahigpit na binabantayan. Inilagay ng hukom sa postponement ang hiwalay na pagdinig niya
Dahil sa medikal na dahilan, hindi na nakita ni Hannah si Freeman mula noong araw na kinuha ang MGA bata. Nagsimula ang taga-usig ng mahina ang boses pero matatag ang MGA salita, MGA paglalarawan, litrato, ulat medikal at buod ng MGA kuha mula sa nanny cam. Sobrang dami at malinaw ang ebidensya, matindi at walang paligoy-ligoy, hindi maikakaila. Tapos dumating ang depensa. Hindi namin tinatanggihan na hindi maganda ang MGA kalagayan, simula ng abogado habang dahan-dahang naglalakad sa harap ng hukuman. Pero hinihiling namin na tingnan ng hukuman ng mas malalim. Hindi halimaw si Ginoong Dodd at ang kanyang kapareha. Mga magulang lang sila na sobra ang pinagdadaanan dahil sa kahirapan, pag-iisa at kakulangan ng suporta. Napikip ang panga ni Hannah. Nagtatrabaho si Ginoong Dodd sa night shift sa isang bodega. Si Freeman ay 8 buwan na buntis. Wala silang malawak na pamilya, walang sasakyan, at wala silang kita kundi ang sahod niya kada oras. Nakakaraos lang sila, hindi umuunlad. At nagkamali sila, oo, pero hindi MGA krimeng dulot ng kalupitan, MGA pagkakamaling dulot ng kawalan ng pag-asa. Nanatiling neutral ang hukom, tahimik, nakikinig. May 10,000 MGA magulang sa bansa na ito, dagdag PA ng abogado, na nabubuhay sa takot na matawagan silang hindi karapat-dapat dahil sa MGA kalagayang hindi nila kontrolado. Ang pagsaraba ng pinto para sa kaligtasan ay nagiging pang-aabuso? Ang kawalan ba ng malinis na laruan ay nangangahulugang kasamaan? Kailangan nating itanong, pinaparatangan ba natin ang kahirapan ng krimen o sinusubukan ba natin itong ayusin? Narinig ni Hannah ang mahina na bulong mula sa likuran niya. Bahagyang lumingon siya. Puno na yung MGA upuan sa likod. May MGA journalist na nagsusulat. May MGA estrangherong nakakita sa MGA balita at gustong manood ng eksena. Pero may ilan ding tumatango. May ilan PA nga na nakikiramay. Lumingon siya pabalik. Hindi nahihiya si Dakota. Halos mayabang PA nga ang itsura niya. Nagtapos ang pagdinig na pinayagan ng hukom ang paglilitis pero walang piyansa. Sabi niya, kailangang protektahan ang MGA bata higit sa lahat. Malalim ang hininga ni Hannah. Isang maliit na panalo pero hindi niya ito naramdaman bilang panalo. Sa labas ng hukuman, naghihintay na ang MGA reporter. May mikropono, MGA flashbulb, MGA mabilis magsalitang news anchor. Hindi sila nagtatanong tungkol sa MGA bata. Tinanong nila ang tungkol sa motibo, estratehiya sa depensa, MGA estadistika sa pagkukulang ng CPS, at MGA opinyon tungkol sa sistema. Nang gabing iyon may lokal na balita na nag-ere ng kwento na pinamagatang MGA batang magulang o kriminal. Ang malabong linya sa batas ng pagpapabaya. Isang tagapagsalita ang nag-usap tungkol sa kahirapan na namamana. Isa PA ang nagbanggit ng MGA numero tungkol sa kakulangan ng mental health support. Ang isa naman ay nagtanong kung dapat ba ganun kalawak ang kapangyarihan ng MGA police. Wala namang nagpakita ng mukha ng MGA bata. Walang nagsabing pangalan ni Jason. Para kay Hannah, para siyang nanonood na biglang lumalayo ang mundo ng sobrang bilis. Kapag lumalayo ang MGA tao mula sa kwarto sa taas, parang lalo lang itong naging hindi totoo. Pagbalik sa precinct, itinapon ni Daniels ang isang folder sa kanyang mesa. Nakikita mo to? Binuksan niya. Isang reklamo mula sa isang sibilyan laban sa kanya. Ano ba tong tao na to? Sinasabi nitong sobra kang nag-eskalada. Inaakusahan kang nilabag ang proteksyon ng Fourth Amendment. Abogado ni Dakota. Umangat si Daniels ng balikat. Tila kapitbahay daw ang nagrereklamo. Pumasok ng walang tamang dahilan. Wala kang warrant. Tinitigan ni Hannah ang form. May emergency na sitwasyon kami. Alam ko yan. Alam mo yan. Pero ngayon form na to at kailangang i-review. Umupo siya pabalik sa upuan. Para siyang tinadyakan sa tiyan na mabagal ang bagsak. Hindi sira ang sistema. Pagod lang siya, malabo at mabigat dahil sa dami ng kaso. Kakaunti lang ang MGA taong handang magtayo ng linya na hindi lang basta-basta natatanggal. Nang gabing yon, nakipagkita siya sa caseworker mula sa Child Protective Services, isang bata,
PA. Isang babae na nagngangalang Camille, MGA early 30s, may mabait na mukha pero pagod ang MGA mata. Magkatapat sila sa isang tahimik na conference room na may kumikislap na ilaw mula sa fluorescent. "Kumusta na ang MGA bata?" tanong ni Hana. Kinuha ni Camille ang tablet at ipinakita ang MGA litrato. Si Jason na nakasuot ng malinis na pajamas, si Emma na nakabalot sa malambot na dilaw na kumot, parehong natutulog na nakayuko sa tabi-tabi sa bagong kama sa isang pansamantalang care facility. Tahimik sila, sabi ni Camille. Hindi masyadong nagsasalita si Jason, maliban na lang kung tatanungin mo siya ng very specific na MGA tanong. Mabuti na si Emma. Kinakain nila lahat ng pagkain, parang hindi sila sigurado kung kailan ang susunod na kain. Mas matagal tumingin si Hana sa screen kaysa sa inaasahan. May kilala ba sila? Wala pang kamag-anak na nag-aalok ng tulong? Wala ring ninong o ninang? Nagsisimula na kaming maghanap ng foster care, pero mahirap yung magkakapatid na magkasama. Hindi dapat silang paghiwalayin. Alam ko, nag-atubili si Hana. Pwede ba? Hindi ko sinasabing mag-a-apply ako, pero may pwedeng tulad ko na mag-foster? Tiningnan siya ni Camille ng sandali. Kailangan mong dumaan sa proseso. Pagsasanay, inspeksyon sa bahay, pag-apruba. Pero oo, posible. Isang ideya iyon, delikado nga. Tinago niya iyon sa puso. Lumipas ang MGA araw, naging linggo. Naayos na ang petsa ng paglilitis. Palipat-lipat ang coverage sa media. May tumawag sa MGA magulang na MGA halimaw. May nagsabing MGA biktima sila ng sistemang pumalpak sa lahat. Nagsulat ng MGA opinyon. Nag-away sa MGA talk show. May MGA nagtatanong, pero laging malayo lang. Walang dumalaw sa MGA bata. Maliban kay Hana. Dumarating siya tuwing Martes pagkatapos ng shift. Hindi naka-uniforme. Jeans lang, hoodie, at maliit na bag na may MGA picture books. Hindi masyadong nagsalita si Jason, pero mahigpit niyang pinagmamasdan si Emma. Sa ikatlong pagbisita, nagsimulang abutin siya ni Emma. Isang hapon, dinala ni Jason ang isang piraso ng construction paper. Isang drawing ito. 4 na stick figures, sobrang taas, sobrang liit. Malaki at kulay kahel ang anak na lalaki. Hawak ng batang babae ang lobo. May suot na berdeng sapatos ang batang lalaki. Sa sulok, isinulat ni Jason ang kanyang pangalan. Katabi ng sa kanya, "Hana," sabi niya ng mahina. "Ikaw yan," tumango siya. Ngumiti ng banayad. "Nakita ko yan. Malaki ba yung kwarto mo?" tanong niya. "May MGA bintana ba?" "Oo," sagot niya na may sikat ng araw. Sandali siyang nag-isip. "Pwede ba kaming dumalaw dito balang araw?" Napasikip ang kanyang lalamunan. Siguro nga. Nang gabing iyon, nakaupo si Hana sa kanyang apartment na bahagyang madilim at mahinang umuugong ang lungsod sa labas. Nasa sleepover ang kanyang anak na babae. Tahimik, malinis, at mainit ang lugar. Tiningnan niya ang bakanteng pangalawang kwarto at sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang kwarto ng bisita. Nakita niya ito bilang isang lugar para sa isang maliit na batang lalaki. Makakapag-drawing ng payapa kung saan ang isang baby girl ay makakatulog ng hindi umiiyak, kung saan ang pinto ay hindi kailangan ng kandado. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Hi," sabi niya nang makonekta ang linya. "Ako si Officer Hana Lopez. Gusto ko sanang simulan ang proseso ng aplikasyon para sa foster care." Napahinto ang boses sa kabilang linya, tapos sumagot ng mabait. "Sisiguraduhin naming masimulan ka." At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, may malinaw na siyang naramdaman. Hindi madali, hindi pa ayos, pero malinaw. Dahil minsan, ang hustisya ay hindi palaging hatol o pahayag o headline. Minsan, pwedeng simpleng bukas na pintuan lang yan na may taong handang pumasok. Amoy sabon at sterilized na plastic ang pediatric recovery wing, pero may bahagyang amoy ng lavender mula sa diffuser na tahimik na nakalagay ni Nurse Sofia malapit sa bintana. Sabi niya, nakakatulong ito laban sa MGA bangungot, sa kanya at sa MGA bata. Tahimik na ngayon, yung klase ng tahimik na dumarating lang pagkatapos ng bagyo. Nakahiga si Jason sa maliit na kama sa ospital na tabi ng bintana,
Nakabuka ang MGA mata niya, kahit bagong sumikat lang ang araw. Mami G, bubong. Si Emma, na mas maliit PA kaysa sa dapat sa edad niya, ay nakayuko sa ilalim ng braso niya, parang kuting na sa wakas ay tumigil na sa pag-uga. Nakaupo si Sofia sa upuan, malapit sa pinto, umiinom ng kape mula sa mug na may nakasulat na, "Maliit na tao, malalaking puso." Hindi siya nagsalita, hindi PA. Hindi mahilig si Jason sa maraming tanong, pero gusto siya ni Sofia. Kitang-kita yun sa paraan ng hindi pagtigas ng balikat niya nang pumasok siya, sa paraan ng pagtitig niya kay Sofia, hindi palayo. Halos 9 na taon nang nagtatrabaho si Sofia sa Pediatric Trauma Unit. Ilang taon na siya. Nakakita na siya ng MGA, butong nabasag at pusong sugatan. MGA batang isinilang sa gitna ng meth at MGA toddler na natatakot sa bawat biglaang tunog. Pero may kakaiba kay Jason na hindi siya iniwan ng isip. Siguro dahil sa kanyang katahimikan. Yung hindi siya umiyak kahit kinunan ng dugo. Yung hindi siya humingi ng kahit ano. Yung pagtitig niya sa kanyang nakababatang kapatid na parang mawawala ito kapag kumurap siya. Sa ikatlong araw ng kanyang pananatili, dinalhan siya ni Sofia ng Crayola at isang tumpok ng malilinis na papel. Hindi siya nagsalita sa simula, basta nakatitig siya. Tapos dahan-dahan niyang pinili ang luntian, palaging luntian, at sinimulang mag-drawing. Ginuhit niya si Emma, palaging si Emma, minsan may lobo, minsan may bulaklak, pero palaging nakangiti, palaging malinis. Tapos isang hapon, may ibang ginuhit siya. Dahan-dahang yumuko si Sofia sa papel. Sino yon? Tumingala si Jason, ang boses niya ay halos bumulong lang. Binuksan niya ang pinto. Sandali lang bago na-realize ni Sofia kung sino ang tinutukoy niya. Si Hannah. Tumango si Jason. Ang drawing ay nagpapakita ng babae na naka-dark blue, mahahabang MGA braso at malalambing na MGA mata. Si Jason ang gumawa ng guhit. Nakatayo siya sa harap ng isang parisukat na siguradong pinto iyon. Isang kamay niya ay nakahawak sa knob, ang isa PA ay abot sa 2 maliit na nilalang. Hindi siya sumigaw, dagdag ni Jason. Hindi niya sinabi na magmadali. Ngumiti si Sofia, pinipigil ang init na pumuslit sa likod ng kanyang MGA mata. Parang mabait siya. Oo, mabait siya, bulong ni Jason. Amoy labas siya. Medyo kakaibang sabi iyon, pero naintindihan ni Sofia. Sinimulan niyang isulat lahat ng iyon. Maliit na tala, hindi para sa medical na record, kundi para sa alaala. Hindi maalala ni Jason kung anong araw iyon, pero naaalala niya ang pinto. Naaalala niya si Hannah, at naaalala niya kung paano ang pakiramdam na makita ang isang tao na pumasok at hindi matakot. Mas mabilis gumaling si Emma kaysa inaasahan. Nawawala ang kanyang lagnat. Bumalik ang kanyang gana kumain. Pagkatapos ng linggo, naglalakad-lakad na siya sa sahig ng ospital. Hawak niya ng mahigpit ang pantalon ni Sofia habang tumatawa ng walang dahilan. Gustong-gusto niya ang musika. Kitang-kita yon nang tumugtog si Sofia ng lullaby sa kanyang phone isang gabi. Nagniningning ang MGA mata ni Emma. Tumayo siya, pumalakpak ang MGA kamay niya, at sa unang pagkakataon, narinig ni Sofia ang totoong tawa. Hindi yung nalilito na tunog, hindi yung tunog ng pangangailangan, kundi purong masayang tawa. Hindi tumawa si Jason, pero ngumiti siya. Konti lang, sapat na. Nang bumalik si Hannah sa pangatlong beses niya, nagdala siya ng maliit na stuffed bear. Iniabot niya ito kay Emma, na agad niyakap at inilubog ang ilong sa malambot na balahibo. Pinanood ni Jason mula sa kama, tahimik. "Hi!" Mahinang sabi ni Hannah. "Ang saya kitang makita ulit." Hindi sumagot si Jason, pero tumango siya. Hawak-hawak niya ulit ang Crayola, laging berde. Naka-off sa likod si Sofia, nanonood lang. Gusto niya si Hannah. May katiwasayan sa presensya ng babae na nagpapakalm sa MGA bata. At may iba PA, isang kislap ng pananagutan na lampas PA sa badge. Pagkatapos ng bisita, habang nakatayo si Hannah malapit sa nurse's station at pinupuno ang visitor log, lumapit si Sofia. "May paraan ka talaga sa kanila," sabi niya. Ngumiti ng bahagya si Hannah.
Sa tingin ko, mas marami silang tinuturo sa akin kaysa sa itinuro ko sa kanila. Giniling ni Sofia ang ulo niya. Iniisip mo yung pagtanggap ng alaga, di ba? Nag-atubili si Hana. Paano mo nalaman? Nakita ko na yung tingin na, yun dati. Anong tingin? Yung parang sinasabi na may kailangang gawin. Tapos sinundan ng mas mahirap na isipin. Baka ako yon. Bumuga ng hangin si Hana. Ang dami nga eh. Oo nga. Tumingin si Sofia papunta sa hallway kung saan nakaupo si Jason, muling nagsusulat, parang nalulunod sa sariling mundo. Pero dapat malaman mo, dagdag niya, mas banayad na ang boses niya ngayon. Mas madaldal si Jason kapag andito ka. Hindi sobra, pero sapat. Gumuhit siya. Ikaw ang pinili niya bago PA man siya kumuha ng iba. Bago PA si Emma. Tumingala si Hana. Talaga? May tiwala siya sa'yo. Bihira yan. At si Emma nagliliwanag ang mukha kapag naririnig ang boses mo. Ganong klase ng koneksyon, hindi araw-araw nangyayari. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tinanong ni Hana ng mahina, sa tingin mo ba baliw ako na iniisip to? Ngumiti si Sofia. Hindi, sa tingin ko baliw kung walang sino man ang mag-iisip niyan. Sandali silang tumayo roon, dalawang babae mula sa magkaibang propesyon, magkaibang buhay, pero pinag-isa ng dalawang batang nakakita ng sobra-sobra. Pagdating ng gabi, bumalik si Sofia sa kwarto ng MGA bata. Natutulog na si Emma, yakap-yakap ang teddy bear. Gising PA si Jason, nagdodrawing gamit ang bagong dilaw na Crayola. Pwede ko bang ipakita sa'yo? Tanong niya habang itinaas ang papel. Tumango si Sofia, nagdrawing siya ng bahay, hindi yung bahay nila. May kurtina sa MGA bintana at MGA bulaklak sa tabi ng pinto. May dalawang taong stick figure sa harap, isang matangkad na babae at dalawang bata na hawak ang MGA kamay niya. Sa ibabaw ng bahay, nakasulat ang no lock. Lumuhod si Sofia sa tabi niya at hinaplos ang kamay niya, bahagyang dumampi sa kanyang buhok. Ang ganda niyan, Jason, tumingin siya sa kanya. Sa tingin mo pupunta tayo sa bahay na yon? Sana nga, sagot niya. Sana talaga. Tapos, parang normal lang na usapan, sabi ni Jason. Kung nandyan si Hana, sa tingin ko totoo yan. Hindi agad sumagot si Sofia. Pabirong bulong lang niya. Ako rin. Maagang dumating ang tagsibol nung taon na yon. Amoy, basa ng lupa, at MGA bulaklak ang hangin sa labas. At ang araw sa Oklahoma ay abot-abot ang MGA mahahabang sinag. Init ang nararamdaman sa MGA bangketa. Sa Foster Care Visitation Center, may bagong tanim na nagsisimulang tumubo sa hardin. Ligaw na bulaklak na itinanim ng MGA voluntaryo. Ayos na hanay ng MGA marigold at lavender na abot sa bakod na parang humihiling na mapansin ng iba. Napansin ni Jason. Nakapwesto siya sa tabi ng taniman, MGA kamay niya ay nakalubog sa bulsa ng bagong jeans niya. Pinapanood ang isang paru-paro na sumasayaw mula sa isang talulot papunta sa isa PA. Hindi siya masyadong nagsalita. Hindi naman talaga siya ganoon. Pero may ibang tingin na ngayon, ang MGA mata niya may bago, may pagkamausisa. Nakaupo si Emma sa lilim. Hawak ang juice box, umaawit ng kantang tinuro ni Sofia sa kanya. Nakapikit PA rin sa isang braso ang teddy bear na regalo ni Hana. Lumaki na ang buhok niya. Malalambot na kulot na parang korona sa maliit niyang mukha. Suot niya ang dilaw na bestida na kasingkinang ng kanyang tawa. Iba ang bisita ngayon. Hindi na ito basta pagkikita lang ng dating opisyal at dalawang batang nailigtas. Isa na itong hakbang patungo sa isang permanente, isang sagrado. Dumating si Hana ng 10 minuto ng maaga, hindi naka-uniforme, kundi nakasuot ng malambot na asul na shirt at maong. May dala siyang bag na may MGA sticker sa harap. Yung isa, nakasulat na, maging matapang. Tapos yung isa, hugis sunflower. Napansin din yan ni Jason. Nang makita siya, hindi siya tumakbo, pero ngumiti siya. Para kay Jason, parang mabilis na takbuhan yon. Hi! Mahina niyang sabi, habang yumuko sa tabi niya. Pinapanood mo PA ba yung MGA paru-paro? Tumango siya. Palipat-lipat sila ng madalas. Abala silang naghahanap ng bagong tirahan, sabi niya. Pinag-isipan ni Jason yon, tapos tiningnan siya.
Parang tayo? Hana. Napanganga siya sa gulat. Oo, bulong niya. Tulad mo talaga. Sa loob ng center, nakaupo sila sa maliit na mesa malapit sa bintana na may MGA colored pencil, papel, at MGA tahimik na laruan. Agad kinuha ni Emma ang Crayola at nagsimulang gumuhit ng MGA bilog. Hindi agad nag-drawing si Jason, tinitingnan niya si Hana. Dinala mo ba ulit yung libro? Tanong niya. Oo, sabi niya, hinugot ito sa bag. Gusto mo bang sabay tayo magbasa? Tumango siya, dahan-dahang tinulak ang lumapit ng konti sa upuan. Isang picture book ang hawak, pinamagatang The House with No Locks. Si Sofia ang nagrekomenda nito. Kwento ito ng dalawang magkapatid na naglakbay sa isang mahiwagang gubat para hanapin ang isang bahay kung saan ligtas ang bawat kwarto at hindi kailangan ng susi sa MGA pinto. Kung saan nakikinig ang MGA, matatanda at wala nang kailangang magtago. Gusto ni Jason yung bahagi na may nahanap silang mapa na gawa sa MGA between. Si Emma naman, trip niya yung parte ng aso na nakakapagsalita. Nang matapos na nila, kinuha ni Jason ang isang blankong papel at nagsimulang mag-drawing. Tahimik siyang nagtrabaho ng matagal. Tapos, bigla niyang iniabot ng walang sinabi. Ang larawan para kay Hana. Ito na ang pinakamagandang gawa nila hanggang ngayon. Ginuhit niya ulit yung bahay na dati, pero ngayon bukas na ang MGA bintana. At ang MGA kurtina ay parang MGA watawat na sumasayaw sa hangin. Nakatayo si Hana sa tabi ng pintuan, isang kamay hawak ang kamay ni Emma, ang isa naman hawak ang kanya. Sa itaas ng pintuan, may nakasulat na malalaking berdeng letra, "Dito kami mananatili." Mahabang panahon niyang niyakap ang larawan sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na opisina, muli siyang nagkita kay Camille mula sa Child Protective Services. Maayos ang inspeksyon sa bahay, sabi ni Camille, habang binubuklat ang folder. Pumasa ka sa lahat. Yung background mo, finances mo, MGA references, matatag ka, stable, nandito ka. Tumingin si Hana sa MGA kamay niya. Yan ang goal, ngumiti si Camille. At si Jason at Emma, malinaw na gusto nilang manatili sa'yo. Nagkaroon ng katahimikan, puno at delikado. Naiintindihan mo ba ang ibig sabihin nito? Tanong ni Camille ng mahinahon. Hindi ito pansamantala. Pangmatagalan to. Nakaranas ng trauma ang MGA bata. Hindi palaging magiging madali. Alam ko yan, Hana, sabi niya. Pero mas gusto kong tulungan sila sa pagdaan nito kaysa pabayaan silang mag-isa. Umiling si Camille habang nakahilig pabalik. Sige, sisimulan na natin ang transition plan. Makukuha mo na sila full-time sa loob ng 3 linggo. Sa labas, patuloy ang sikat ng araw. Sa dibdib ni Hana, may bumukas na bagay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Nang gabing yon, nakatayo siya sa spare bedroom ng apartment niya na ngayon ay nagbago na. Ang MGA pader ay kulay teal na may init. Sa isang tabi, may toddler bed na may puting railings. Sa kabilang tabi, may twin mattress na may kumot na may MGA bituin. Isinabit niya lahat ng MGA drawing ni Jason sa ibabaw ng mesa, bawat isa. Inilagay niya ang oso sa kama ni Emma, inayos ang MGA tenga nito, tapos umatras siya. Hindi ito perpekto, pero ligtas ito, at sa ngayon, yun na ang mahalaga. 3 linggo ang lumipas, tumunog ang doorbell isang Sabado ng umaga. Nakatayo si Jason sa likod ng screen, may backpack sa balikat. Naka-sneakers na bagong bilhin si Emma at may hawak na lila na bulaklak. Binuksan ni Hana ang pinto. Hindi na nagtanong si Jason kung pwede. Lumakad siya, papasok at yumakap siya sa baywang niya, pinisil ang mukha sa tiyan niya. Hinawakan siya ni walang imik. Tapos tumingin siya pataas. Mananatiling bukas ba ang pinto? Oo, sagot niya, medyo napaiyak, palagi. Pumasok si Emma na medyo naglalakad-lakad, diretso sa kanyang kama kung saan naghihintay ang oso. Sa buong umaga, inayos nila ang maliliit na gamit, MGA libro, damit, at isang framed na litrato ni Sofia kasama ang 2 bata sa ospital. Pinili ni Jason ang isang sulok ng sala para sa kanyang MGA guhit. Ipinakita ni Hana kung saan nakatago yung MGA gamit sa art. Nang tanghalian, tinanong ni Jason kung pwede ba siyang manalangin bago kumain.
Wala naman siyang natutunang ganun. Gusto lang niyang magsabi ng something. Salamat sa pagkain, mahina niyang sabi, nakapikit ang MGA mata. Sa mesa at bukas ang pinto. Nang gabing yon, umupo sila sa sofa habang nanonood ng lumang cartoon na MGA 90 Seconds Lang, na naaalala ni Hana na gustong-gusto niya nung bata PA siya. Unang nakatulog si Emma, nakahiga ang ulo sa hita ni Hana. Mas pinilit ni Jason na hindi matulog, pero sa huli ay nahimasmasan din ang ulo niya sa balikat ni Hana. Sa malabong ilaw, si Hana, tumingin siya sa dalawang batang nasa tabi niya at na-realize niya na hindi lang niya sila hawak. Nagiging isang bagay siya. Isang ina, hindi dahil ipinanganak siya, kundi dahil pinili niya. Sila at siya. Hinalikan niya ang ulo ni Jason, tapos si Emma naman. Tahimik ang kwarto, pero hindi ito bakante. Yung klase ng katahimikan na ayaw mong sirain. Yung klase ng katahimikan na pinaghirapan mong makamit. Sa labas, humahampas ang hangin sa MGA puno. Sa isang madilim na sulok may paru-paro na dumapo sa gilid ng bintana at nagpapahinga. At sa loob, sa mainit na liwanag sa isang maliit na sala, muling nagsimula ang tatlong buhay. Mainit at tahimik ang auditorium, puno ng MGA nakaayos na folding chair, isang simpleng wooden podium, at ang mahinang ugong ng lumang air vent sa taas. Sa labas, marahang kumakatok ang ulan sa MGA bintana, banayad at magalang, yung tipong ulan na naglilinis kaysa nagpapahirap. Nakatayo si Hana sa likod ng mikropono, may isang baso ng tubig na hindi PA na lalapit sa kanya. Wala siyang dala na MGA nota, hindi niya ito kailangan. Sa unahang hanay, nakaupo ang ilang social workers, therapists, at MGA volunteers ng lungsod. At MGA pagod na mukhang foster parents na naka-jeans at cardigan. Ilan ang nagsusulat ng notes. Karamihan ay nakikinig lang, nakatupi ang MGA braso, nakatutok ang MGA mata sa kanya. Matatag ang boses niya, hindi pilit, hindi pinaganda, basta tunay. Hindi ako dapat kasama sa kwento nila, ang sabi niya. Nagsimula ito tulad ng ibang welfare check. Isa lang ulit tawag. Hindi ko alam na sa itaas ng bahay na yon, may dalawang bata na nakakulong sa likod ng pinto na walang kama, puno ng dumi, naghihintay ng taong hindi PA nila kilala, pero kailangan nila. Huminto siya saglit, nilunok ang lalamunan. Nararamdaman ko na yung bukol sa lalamunan niya. Hindi sila umiyak nung binuksan ko yung pinto. Yun ang pinakananakit sa akin. Tinitigan lang ako ni Jason. Yumakap si Emma sa kuya niya, parang alam niyang mas mabuting huwag na lang magtiwala sa iba. Hindi sila maingay. Tahimik lang sila, parang sumuko na. Wala sa audience ang gumalaw. Mahigit 10 taon na akong nasa batas. Nakakita na ako ng karahasan, kalungkutan, kahirapan. Nakapasok na ako sa MGA bahay na parang di na nag-usap ang MGA tao ng matagal na panahon. Pero wala akong inasahan na ganito. Kahit gaano kaliit ang MGA bata o gaano kalaki ang katahimikan. Dahan-dahan siyang yumuko sa gilid ng podium. Medyo baba na ang boses niya. Hindi humingi ng tulong si Jason, pero pinapanood niya lahat. Nakikita ko sa MGA mata niya. Nag-iisip siya. Ligtas ba siya? Iiyak ba siya? Iiwan ba niya kami dito? Sandali lang. Huminga. Hindi ko sila iniwan. Bahagyang ngumiti siya. Siguro maternal instinct iyon. Siguro timing ng Diyos. Siguro lang talagang tamang tao sa tamang tawag. Pero alam kong hindi ko pwedeng basta mag-report lang at tuloy lang. Ako yung kailangang manatili. Sa likod ng kwarto, nakaupo si Camille, nakapulupot ang MGA braso, dahan-dahang tumatango. Nasa tabi niya si Sofia, nakaayos ang buhok sa maayos na bun, medyo luha-luha pero proud. Nagsimula ako sa MGA papeles 2 linggo, matapos ang unang pagbisita, foster care training, inspeksyon sa bahay, MGA interview. Mas marami akong natutunan tungkol sa sistema sa loob ng 3 buwan kaysa sa 10 taon ko bilang opisyal. At ang nakita ko, sobrang sakit sa puso. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Sobra tayong nahihirapan, kulang ang pondo, laging nagre-react lang imbes na maagap, at MGA bata, totoong-totoo. Ang MGA bata,
Napapabayaan kasi masyado tayong nakatuon sa datos kaysa sa MGA mukha. Tahimik ang kwarto, pero ramdam na ang pagbabago ng atmosphere. May MGA yumuko ng bahagya, may huminto sa pagsusulat. Lahat nakikinig na. Hindi kailangan ni Jason ng estadistika, kailangan niya ng kama. Hindi kailangan ni Emma ng pulisiya. Kailangan niyang maramdaman ang seguridad. Kailangan nila ng tahanan, hindi lang 4 na dingding. Isang tahanan na bukas palagi, na hindi kailangang kandado mula sa labas. Lumayo siya sa podium, tapos dahan-dahang naglakad-lakad. Alam kong hindi lahat kaya. Mag-alaga. Hindi lahat dapat, pero lahat pwedeng makinig. Lahat pwedeng makakita. Lahat pwedeng piliing huwag lumingon kapag may narinig silang kakaibang tunog sa itaas. Bahagyang nanginig ang boses niya dahil minsan ang pinakamalakas sa buhay ng isang bata ay hindi sigaw, kundi ang katahimikang sumusunod pagkatapos. Bumalik siya sa mikropono. Matatag na ang MGA kamay niya ngayon. Hindi ko sila iniligtas, sabi niya. Sila ang nagligtas sa akin. Pinapaalala nila sa akin na ang hustisya ay hindi palaging tungkol sa korte, kaso, at posas. Minsan, ang hustisya ay simpleng dumadalo araw-araw. Matagal na katahimikan ang sumunod sa huling sinabi niya. Tapos may isang tumayo at pumalakpak. Sumunod ang isa, PA. Tapos buong kwarto. Hindi ito malakas o malakas na palakpakan. Tahimik, may respeto, yung klase ng palakpak para sa isang sagrado. Pagkatapos, habang unti-unting umaalis ang MGA tao, papunta sa maulang hapon, lumabas si Hana sa pintuan sa gilid para huminga. Sariwa, malamig ang hangin, at ang ulan ay naging ambon na lang. Narinig niya ang isang maliit na tinig sa likod niya. "Mom?" Lumingon siya. Nakatayo si Jason sa likod niya. Suot niya ang hoodie, MGA kamay sa bulsa. Nakayakap si Emma sa gilid niya gamit ang isang braso, hawak ang teddy bear sa kabilang kamay. Naghintay sila sa hallway kasama si Sofia. Yumuko si Hana. "Narinig mo ba lahat yon?" Tanong niya. Tumango si Jason. Mabagal na kumurap si Emma tapos nagtanong, "Sinabi mo ba sa kanila tungkol sa pinto?" "Oo," sagot ni Hana. "Sinabi ko sa kanila lahat." Kinuha ni Jason sa loob ng kanyang jacket ang isang nakatiklop na papel. "Gumawa ako ng something para sa'yo." Siya, binuksan niya iyon. Isa na namang drawing pero iba ito. Hindi bahay o pintuan, puso ito. Sa loob ng puso, iginuhit ni Jason ang 3 stick figures. Siya, si Emma at si Hana. Sa ibabaw ng MGA ulo nila, isinulat niya ng maingat pero medyo kurbado ang MGA letra, "We belong here." Niyakap sila ni Hana pareho. Hindi mahigpit, hindi desperado, sapat lang. Sapat para maramdaman nila, sapat para maramdaman din niya. Habang nakatayo sila sa malabong liwanag, tahimik na dumadaan ang MGA sasakyan sa kabila ng parking lot, si Hana. Napagtanto niyang ang kwento niya kasama sina Jason at Emma ay hindi isang pagliligtas. Ito ay isang simula. Minsan ang pinakadakilang tapang ay ang simpleng pagbukas ng pintuan. Hindi lahat ng bata ay iiyak para humingi ng tulong. May ilan na nagtitiis ng tahimik, umaasang balang araw may makakarinig ng hindi nila masabi ng malakas. Narinig ito ni Hana at tumugon siya. At siguro yan ang mensahe na dapat nating tandaan. Hindi mo kailangang maging bayani para mabago ang buhay ng iba. Kailangan mo lang na nariyan ka. Habang unti-unti tayong nawawala sa eksena ngayong gabi, isipin mo ito. Isang maliit na kamay, dahan-dahang pumapasok sa palad ng isang adulto. Walang salita, puro tiwala, puro pag-asa, puro tahanan. Kung may kapangyarihan kang sagutin ang tahimik na sigaw ng isang tao, gagawin mo ba? Sabihin mo sa comments. At kung naantig, na-inspire o nabuksan ang iyong MGA mata ng kwentong ito, paki-like, subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo ma-miss ang MGA kwentong mahalaga. Kasi ang susunod na pinto na mabubuksan, baka magbago ng lahat.